Gandang araw po. Gusto ko lamang po mag-share sa mga hindi pa nakakapag-comprehensive examination para sa master degree o yung magko-compre pa lamang. Ito po yung naging karanasan ko. So, ito po palang comprehensive exam is para rin po tayo nagtitake ng board exam. Yung katulad ng teacher ka, licensure examination for teachers. Yun nga lang, ang pagkakaiba nito ay wala pong choices. Pag sa comprehensive exam, puro essay po at talagang talagang mahirap po talaga. Kapag wala kang idea doon sa question, mahihirapan ka pong sagutin ng tanong. Lalo na pag hindi mo, katulad ng meron doon na subject na hindi ko naman kinuha. Hindi ko yun na-take. Yung katulad yung quality assurance, pero na lang ako dun sa idea ng word na quality assurance at saka quality control. So doon na lang ako nagdepend kasi hindi ko po yun na-take dahil meron kasi doon cognate na pipili ka lang ng subject. So yun po yung kaya minsan kapag wala kang idea doon sa question o mahihirapan ka talagang sagutin kapag essay. And then yun pong meron dalawa kasing part ito. Part 1, yun nga pong 5 subject. And then sa part 2, meron naman pong 2 subjects. Yun po yung thesis at saka statistic. Sa part 1, tinapos nung nag-start kami is 9 hanggang 12 o'clock yon. So, 5 subject, tatapusin mo siya for 3 hours. And then po kasi yun naman ay essay lang. Ito namang sa part 2, sa statistic, at saka sa thesis, sa statistic, meron 2 oras na binigay po sa amin, and para sagutan yung tanong, and then yung pangalawa, sa thesis is 2 oras din po para tapusin. Kapag wala ka ring idea, o dun sa tanong, mahirap po talaga. Katulad dun sa amin, puro data interpretation, yung talaga nga kami. Kasi parang, ang hirap nito, parang hindi naituro ito. Parang yun yung naging parang dahil sa matagal na, first sem po namin yun na-take, first sem ko na-take yung statistic, kaya parang limot ko na rin ang inaral ko. Sabi ko, mean, median, mode, tapos range, tapos tapos standard deviation. Pero hindi yun yung lumabas. Ang lumabas na sa exam is yung interpretation of data, which is parang medyo nung una, nawalan kami ng idea, wala kaming idea kung anong gagawin. Pero trinay na kung ano na lang pinagsusulat namin, hindi namin alam. So, yung iba siguro, alam nila, pero ako talaga, nahirapan po talaga ako. Bahala na, pinasa Diyos ko lang po lahat. And then, doon naman sa thesis, ang naging question naman po doon sa amin is yung dapat alam mo yung qualitative data at saka yung methods of research. Dapat alam po natin yung methodology of research, kung ano yung gagamitin, yung methods, yung qualitative, quantitative, at saka yung mixed method, which is yung pareho mong gagamitin. Pero sabi ng iba, minsan din, pag nagko-compre, ang kanilang question is yung parang gagawa ka ng from chapter 1 to 3. Ita-try kasi yung isang classmate ko na nauna, ganun po yung daw yung sa kaila. So, iba-iba bawat exam o batch ng mag-e-exam, iba-iba yung tanong. So, na-encounter ko talagang bahala na. Kasi napakahirap, tas ang sakit sa utak, ang sakit sa ulo, kasi sabi nga, kumbaga paramihan din dapat na may isasagot. Wala akong idea halos, konti lang yung idea ko dun sa ibang tanong, hinayaan ko na lang. Sabi ko siguro kung akin to, yun na lang nasabi ko, kung akin to. Kung hindi po pa time, bahala na. Si God na po yung bahala. Kasi ang hirap talaga rin. And then, pagod sa kamay, kasi talagang handwritten. Dahil sa dami noon, ilang oras ka, maghapon mula umaga, magsusulat ka hanggang sa kakain ka lang, tapos magsusulat ka naman. Pero kung wala kang maisip, wala kang idea, talagang mahihirapan. So, pagka magte-take po tayo ng let ng compre, mas better po talaga na nagbasa-basa ka, nag-review ka, especially po yung sa thesis, kung ano ba yung from chapter 1 to 3, dapat alam po natin procedure, alam natin yung pinaka steps niya,
At saka pagdating naman sa statistic, alam natin mag-interpret ng data, alam din natin yung mga pag-compute, yung mga computation talaga yan talaga yung pinakamahirap na part. And then doon naman sa management, sa mga supervision, kumbaga yung iba self-explanatory naman. Pero syempre mahirap pa rin kapag hindi mo naaral talaga. Kaya yun lang po ang tip ko, mag-aral bago po dumating yung kompre, kasi sa amin kasi binigay ang official list ng isang araw, tas kinabukasan exam na. Nung Friday lang binigay yung official list kasi hindi naman ako sure kung pasok talaga ako, kung magko-kompre ako. Hindi ako sure dahil nagkaroon ako ng problema sa last subject nung nakaraan, na-late kasi ako magpasa. Pero thank God, nung Friday doon ako kinonfirm, nakasama po ako. Lucky po ako, kaya talaga nagpapasalamat ako. Kaya lang, wala na talagang time para mag-review. Konti lang yung time, nagbasa-basa lang rin ako. Yung mga binasa ko, inaral ko, hindi naman yun yung iba lumabas. Kumbaga, bahala na. Binigay ko na lang kay Lord kung ano yung magiging resulta. Gaano man kahirap, ay, ang lahat naman po, sabi ko nga, may dahilan. Kung ipapasa ko yon, makakapasa ako. Siguro, time na rin po para magthesis ako. Kasi pag hindi ka nakapasa ng kompre, hindi ka makakapag-thesis writing. Pero kung makakapasa ka, go na yon. And then, gag-graduate na. So, go na talaga. So, I hope na makapasa rin po ako. Tanggap ko rin naman kung hindi po ako makakapasa kasi alam ko sa sarili ko na nagkulang din ako sa mga sagot. Hindi rin ako nakapag-aral mabuti. Dahil yun na nga, pagod, puyat. Sunod-sunod kami na whole day din. Hindi ko na rin siya nabigyan ng time. Then pag nandito naman ako sa bahay is hindi rin pwedeng hindi kumilos. Kaya salamat sa Diyos. So yun lang po. Good luck po sa mga magte-take kung kayo na po ang susunod. Kung ako man po ay hindi pala rin, pero sana pala rin pa rin, at least meron na rin po akong idea kung ano man po yun, kung paano po mag-take ng comprehensive exam. God bless po. Thank you.